Magandang araw mga kaibigan. So, bukas na po yung pangatlong hearing sa Senado tungkol sa PDEA leaks. So, ano ang mga posibleng mangyari? Ako, personally, kinakabahan ako sa buhay, seguridad ni Jonathan Morales. Kasi yung inilabas niya ng CCTV footages tungkol sa tangkang bribery. Then later on, pananakot na papatayin siya whatever means. Nako, delikado yun. Yung patahimik sa kanya, paggurgur, hindi lang sa pamamagitan ng yung gamit ng baril. Kaya lang nakalagay doon na narinig na pwedeng atake sa puso o whatever means. So, nanood ako kanina sa vlog ni Maharlika na sa May 13 na hearing is dapat mag-ingat si Morales na huwag siyang kakain o mag-inom ng tubig during the hearing kasi baka mamaya kung ano-ano na lang ang ilagay na substance dyan na pwedeng makaapekto sa kalusugan ni Agent Morales. Kasi nabanggit sa CCTV na pwedeng sa puso mamatay. So, paano siya maatake sa puso? O di, nasa sa pagkain na. Anyway, klinaro naman ni Maharlika na haka-haka lang niya yun. Posibleng mangyari. And I agree with Maharlika na pag hindi mag-ingat si Morales dyan sa Senate hearing, baka yun na nga. So dapat huwag mag-inom, huwag magkain. To be sure. Kasi ako, naniniwala ako na itong si Morales, nagsasabi siya ng totoo. Kahit bali-baliktarin mo man ang anggulo, itinaya niya na yung buhay niya eh. Una, hindi niya kagustuhan itong nangyari, yung PDEA leaks. Sinasabi ni Senator Jinggoy na siya ang nag-leak. But to me, never. Walang klarong motibo ni Morales na siyang mag-leak noon dahil wala naman siyang makukuha. Kung gusto niyang i-leak yan, noon pa sana kung gusto niyang sirahin ang mga Marcoses. Nung pang 2016 na vice presidential election or nung May 2022 na election, doon niya nilabas kung ang purpose niya is isirain si Bongbong Marcos. But why only now? Kaya napaka kulang sa pag-iisip ang isang senador na nagsabi na si Morales sinungaling at siya ang gumagawa-gawa lang lahat ng mga bagay-bagay na nakasulat sa dokumento. That's nonsense. So, naniniwala ko na totoo yung banta ng buhay ni Morales. Kasi may mga kumakalat na ngayon na aligasyon na yung CCTV daw ni Morales gawa-gawa. Si Morales lang daw yun ang gumawa. Grabe. So, una, yung PDEA leaks, yung dalawang dokumento, AI, generated. Nung nagkaroon ng first hearing, April 30, klaro na, authentic na. So, ang PDEA, na yun? Tumahimik na. Kasi mismong chairman na, dating PNP chief, 4-star general na bihasa, expert sa investigasyon, na patunayan na authentic. Ibig sabihin, it makes sense yung sinasabi ni Morales plus yung pag-amin ni Maricel Soriano na kanya talaga yung unit, force ba yun sa Rizal Tower, Rockwell Condominiums. It makes sense. So, ngayon,
pinipigilan siya mag-attend ng Senate hearing at yun na nga yung CCTV. Paano niya gawa-gawa yun? Anyway, ganyan talaga ang buhay. May counter, may propaganda, may counter propaganda. Propaganda is, it can be true, it can be a lie. So, yung CCTV ngayon is napakalaking ebidensya na hawak ni Morales na mahirap tanggihan o mahirap i-counter. Lalo na yung nasasangkot, yung James Kumar na yan, na lumabas ang pangalan ng LAM o Lisa Marcos. Punta tayo doon sa statement ng Pangulong Marcos na professional liar si Morales. Kung nagsisinungaling pa siya, bakit pa lalapitan ng mga tao, ibra-bribe siya na name whatever your price, kung nagsisinungaling yung tao? Kaya, dito na makikita na excuse me, sino ang nagsisinungaling? Sino ang natatakot? Okay? So, ito ang panawagan, yung let's support and pray for Morales. Salamat kay Maharlika na nananawagan na ang taong bayan na suportahan, ipagdasal at suportahan pinansyal. Okay. So, ako on my own, gagawa rin ako ng hakbang na ganyan para makapagbigay ng konting financial support kay ex-PDEA agent Morales. Okay? Para naman, kasi hindi na siya makapagtrabaho ng maayos eh. Nasira na yung normal niyang buhay. Kalbaryo na ito. But dito ako believe kay Morales kasi kung nag-decide lang siya ng iba, yung tumahimik na lang. Yung unang hearing, no, April 30, lumabas na tinawagan siya na i-deny mo na lang. At hindi siya i-deny. Itong nilapitan siya na brina-bribe siya. Name your price. Pwede niyang piliin yun eh. Tumanggap siya ng pera. Ano na siya ngayon? Ligtas na siya ngayon. Kaya lang, bilib ako sa taong ito, meron siyang konsensya. At tignan nyo, parang hindi siya takot sa threat, sa kamatayan. Tinanong nga siya ni Maharlika bakit? Hindi ka ba natatakot? Sabi niya, normal man lang yan, yung threat, matakot. Kaya lang, ang nakita ko dito kay Morales, yung may konsensya siya. Malakas ang bulong ng konsensya na gawin mo ang tama, something like that. So, I don't know about his spiritual life, but I can see na meron siyang close relationship with God. Kasi naranasan ko rin yan eh. Nung wala akong klaro na relasyon sa Diyos, takot na takot akong mamatay. But nung naintindihan ko yung ebanghelyo ng Panginoong Hesus, yung ABC, ulitin ko na naman yung A, admit that you are a sinner. Na-realize ko na makasalanan ako, na wala akong magawa para iligtas ang sarili ko, I am bound to hell. Pag namatay ako sa mundong ito, maiimpyerno ako. Inamin ko yan. B, believe, naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. So, it is finished, forgiven. C, commit. I have committed my life to the Lordship of Jesus Christ. So, nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko as my Lord and Savior, mula nun, hindi na ako takot mamatay. Even today, even as I vlog, handa na akong mamatay. Bakit? Kasi, physical death lang yun. Meron tayong everlasting life na naghihintay. For God, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Temporaryo lang ang buhay natin sa mundong ito. Sa mga tao,
na tumanggap kay Panginoong Hesus as their personal Lord and Savior, hindi dapat katakutan ang kamatayan. Bagkos, it's para bang it's a second chapter of our life. Para bang ang death natin dito is you're opening the door for the next chapter of our lives, yung eternal life with God. Kaya yan ang nakikita ko kay Agent Morales na malapit siya sa Diyos, kaya hindi siya kalmado lang siya tungkol sa threat sa buhay niya. At inaano niya yung konsensya niya na yung bulong ng Diyos na gawin niya yung tama. Kaya ngayon, ganyan ang desisyon niya na ilabas ang katotohanan. So, saludo ako kay Agent Morales. Sana magsilbi siyang modelo sa atin na gawin ang tama, sumunod sa kagustuhan ng Diyos, at bahala na ang Diyos sa buhay natin. Kung tugot ng Diyos na mamamatay tayo sa lupa, so be it. May buhay na naghihintay na walang hanggan, kapiling ang Diyos sa langit.